Ang tanghali sa Benjo. Nakapag-lunch ka na ba? Yes sir, nakapag-lunch na. May bisita tayo kanina. Kasama natin si Attorney Wade Latawan. Dapat pala hiningihan natin ng mensahe. Maraming fans yun. Sa Benjo, maraming salamat. Naging bisita natin si Attorney Wade. Naging talagang meaningful, fruitful yung kanyang pagbisita rito. Marami tayong natutunan. At alam ko, as a principal, nakatulong yung mga guidance niya sa atin kanina, lalo na sa mga legal matters. Tama. Matagal mo na kilala si Attorney Wade? Oo, bagong-bago pa lang TDC nung nagkakilala. Hindi pa siya abogado actually. Kaibigan mo na. Okay. Sa Quezon City. Sabi niya, puntahan natin yung topic. Kailan lang, very recent, parang ang huling hearing mo na napanood ko yung sa Congress, yung yes. Congress ba, yung sa CPD. CPD stands for Continuing Professional Development. Yes, oo. Ano ba yung mga concern na sinabi mo doon sa Benjo tungkol sa CPD? Unang-una, hindi naman talaga tayo tumututol doon sa konsepto ng professional development or even ng continuing professional development. Sa bang lahat ng profession may ganyan, may CPD. Talaga? Sa lawyer nga, napakahigpit niyan yung MCLE nila, yung sa mandatory. Mga doctors, no? Mga doktor. Napaka higpit. Ang punto lang natin dito, tayo kasi sinakop tayo ng isang generic law, which is nga yung CPD law, na isinabatas nung, when was that? 2019. 2019 pinatupad na. Pero sa tingin natin, mukhang mukhang hindi ito patas para sa mga guro. Related ba yun dun sa batas ni former Senator Sonny Trillanes? Yeah. Senator Trillanes, former Senator Trillanes, siya main author nitong CPD law. Ngayon, nakita natin, kahit doon pa man, nung tinatalakay ito, when was that, 2018, nung tinatalakay ito doon sa Senado, nag-raise na tayo talaga ng opposition na yung mga teacher ay hindi kailangan. Hindi ito dapat na isama pa. Pero wala namang mali doon sa batas. Sa tingin ko walang mali. Sa tingin ko walang, kasi nga yung konsepto nga pinag-uusapan natin. Problema yung we have to be clear yung implementation Yes, tayo minsan nahihirapan Kasi we have to be clear na hindi natin sinasabing wala dapat continuing professional development kasi meron talaga. Yes. Kaya halimbawa kung ikaw ay whichever, professional nurse ka, registered nurse ka, di ba? O guidance counselor, from time to time nagbabago nagbabago yung batas, nagbabago yung technology. Sa ating mga teacher, di ba? Wala tayong sinasayang na panahon. Kasi araw-araw ay we are into training. We train ourselves. Araw-araw yan on a daily basis, di ba? Tapos meron tayong mga formal na mga trainings na ginagawa natin. Paano ba yan? Through LAC sessions, through insets, yung mga patawag ng division, etc. So, Sir Benjo, sobra na tayo. anong nagiging issue natin sa CPD? Kasi una-una mabigat. Nagiging burden siya. Kasi kailangan mo magbayad. Yes. Kailangan mo magbayad para natin. magkaroon ka ng CPD units. Di ba? So may mga private provider niya na kailangan magbayad yung teacher. Ganun ba yan, Sir Benjo? Yes, sir. Pwedeng private, pwedeng public din. Kaya nga sabi nga natin, dapat lahat ng inset natin, lahat ng LAC sessions natin ay kikilalanin, i-recognize as CPD units. Di ba? Hindi ganun Hindi ganun yung nangyayari. Kaya kahit training ka ng training. Hindi kinikredit, diba? Hindi kinikredit. Training ka ng training. Dami nating training, diba? Iba't ibang trainings na yan. Yung mga pero hindi in-service training natin. Kasi ang problema nga dito, Sir Bong, yung CPD ay tied doon sa renewal ng license. Diba? Ibig sabihin, bago ka makapag-renew ng license, dyan sa tinatawag natin na ang tawag dito, CPD cycle. Yung isang cycle, which is 3 years. Diba? Kinakailangan makabuo ng certain number of units. Diba? Totoo yan, Sir Benjo. Experience ko yan Ngayon, kung mga wala, at least pinapayagan tayo ngayon nung PRC, na undertaking. Diba? Magpipirma tayo. Tayo ay may utang. Parang promissory. Parang promissory. May utang tayo. Doon sa PRC. Sisingilin ito sa atin. Sisingilin ito sa atin sa mga susunod na panahon. Kaya gusto po sana natin, ito, Sir Bong, meron tayong isang panukalang batas ngayon na pinail si Senator of
course, we have to recognize, no, Bato de la Rosa. Diba? At tayo nga ay inimbita, no, at nagsalita doon sa Senado, sa hearing. Diba? Ang kanyang panukala ay to repeal itong CPD. So, ma-abolish ito pag pamasa yung panukala. Kung ma-repeal, hindi na tayo kailangang magbayad ng mga seminars na accredited ng ng PRC ba? Yes, PRC. No? Kailangan na safe. Although meron naman tayong mga tinatawag na self-generated, self-guided. I missed the exact term, no? Pero limited 'yon. 'Di ba? Limited 'yon, no? Kumbaga sa isang CPD cycle, 15. Ang NAIAP seminar. Ang NAIAP, yes. No, ang NAIAP. No? Kasi yung NAIAP ay natin provider yung NAIAP. Kaya lang, hindi naman regular na nagbibigay ang NAIAP. At hindi lahat ay binibigyan ng NAIAP. So, very exclusive ang NAIAP eh. Diba? Exactly. Yun nga yung sinasabi natin. Before, meron tayong recognition na ginawa yung NAIAP doon sa ating mga eskwelahan. Yung mga eskwelahan natin ay pwede na maging CPD provider. Binawi ito. Binawi yan, I think last year, no? Binawi ito. So, hindi na po pwede. Di ba? Kasi dati, ginagawa ng mga eskwela natin, nag-apply tayo para maging CPD provider. Kaya tayo na nagiging mandatory yan sa Benjo kasi batas yan eh, no? Yes. Oo, kaya nare-require yung mga teachers. Yes. So, ano mangyayari doon sa kapag nagkaroon na ng another batas itong kung sabihin, ma-re-rescind ba yan? If the intent of the pending bill authored by Senator De La Rosa, diba, talagang repeal So totally repeal yan. But of course, sabi ko nga kanina, hindi naman maaari na wala tayong continuing professional development na system, di ba? So ang ating Sir Bong, ang ating proposal doon, di ba? Kung wala nang batas na ganito, di ba? Yung lahat ng mga professionals. Kasi bawat isang professional, meron tayong board for professional teachers, Board of Medicine, mga gayaan. Pwede naman nilang gawin yon kasi yun, sigurado pa tayo kasi nandun yung mga professionals mismo nakaupo doon. O kaya, i-expand. Isama yung mga interest groups, isama yung mga advocacy groups. Halimbawa, on our part, isama yung lahat ng mga teachers organizations. Diba? Para makuha natin yung consensus. Paano to? At ang isang hinihingi natin dito, no? Of course, ayaw naman natin gawin exempted yung mga teacher. Pero pwede rin sana. Diba? Ang problema pag may exemption, lahat hihingi ng exemption. Tama rin naman doon si Senator Bato. Senator Bato, narinig ko yan. Exactly. Diba? So, ang pwede natin gawin talaga dyan, Sir Bong, ay gawing, kumbaga, tailor-made doon sa profession, yung policy niya on CPD. Like sa atin, ang isa nating isinusulong, lahat ng DepEd accredited trainings or DepEd initiated trainings, school man yan, mula school hanggang CO, kilalanin na CPD point. So lahat ng teacher, wala na tayo. Yun maganda. Kung lahat yun ay consider, wala na tayo magiging boring. Kasi yung inset pa lang natin, makukuha na natin yung isang cycle. Diba? Yung inset natin, 8 hours times 5 days. Yes. Minsan nakakadalawang inset tayo in a year. So tapos na yun. Lock session. Diba? Quarterly, almost may lock. Depende pa yan, diba? Doon sa ating mga tapos may mga division seminars pa. Ngayon, halos naman. Hindi nawawalan ng division sa ating ng trainings, di ba? Dito sa ating sa Caloocan, ngayon may training to sa GMRC, di ba? Alam mo nga, nandun ka Wala. Hindi mo na kailangan. Ito yung aral program. GMRC yun. Ito yung aral program. Narinig mo yan, Sir Benjo. Minsan pag-usapan natin yan. Yes, Sir Bong. Sige, Sir Benjo, ito na lang muna yung pag-usapan natin ngayon. Maraming salamat sa iyo. Thank you, Sir Bong. Invite ko yung mga followers mo na sumali sa TDC. Yes, so lahat po ng mga subscribers sa Sir Bong, lahat na nag-review kay Sir Bong, alam mo, Sir Benjo, nasa 33,000 na yung ating subscribers sa YouTube, Pag bumoto lahat sa'yo, meron ka ng 33,000. Hindi naman tayo kandidato. Sige. Malay mo, di ba? Malay mo, sa susunod, ha? Sige, bahala na. Dear teacher, susuportahan natin yung TDC, ha? Okay, thank you again, Sir Benjo Basas.